Tila Biyernes Santo daw ang naramdaman ng mga empleyado ng gobyerno sa balitang walang aumento sa sahod sa Nako. susunod na taon. Naloko na. May dagdag pa sa amin pa raw yung pagpapataw ng buwis, pati sa kanilang allowance. Wala nang aumento, bibugisan pa. Nakatutok sila Always. Dismayado ang ilang government employee sa balitang posibleng hindi sila magkaroon ng aumento sa sahod sa susunod na taon. Sa budget deliberation sa Kamara kahapon, ipinaliwanag ni Budget Secretary Florencio Abad na pag-aaralan pa kung kailangan ng taasan ng sweldo ng mga kawani ng gobyerno. Sakaling makitang kailangan na nga ang aumento, irerekomenda raw ng DBM na sa 2016 na ito ipatupad. Wala mang salary increase, plano naman daw ng gobyernong magbigay ng 2 performance bonus na tig 5,000 pesos. Ayon sa DBM, di raw basta-bastang maitataas ng gobyerno ang sahod ng mga kawani nito dahil maapektuhan daw ang pagbibigay ng pensyon at retirement benefits sa mga police at military personnel. 2012 pa huling nagkaroon ng salary increase sa gobyerno. Para sa mga pinakamababang pwesto, nasa halos 3,000 ang increase na hinati sa 4 na installment. Nasa 9,000 pesos ang salary grade 1 ngayon. 6,000 ang hinihingi nilang aumento sa basic pay. Hindi na makakapaghintay ang mga kawanit manggagawa sa 2016. Tumataas ang presyo ng mga batayang bilihin. Lumabo na nga ang salary increase, hinaing pa ng samahan ng mga empleyado ng gobyerno, pati raw ibang allowance ay pinapatawan na ng income tax ngayon. Ito rin ay pronotesta ng 12 employees associations and confederations ng mga manggagawa ng gobyerno sa Korte Suprema kahapon. Sa bisa ng Revenue Memorandum Order o RMO number 23-2014, nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na taxable din ang ilang allowances na tinatanggap ng mga empleyado bukod pa sa 13th-month pay. Kaya naghain ng petisyon ang may 300,000 kawani ng gobyerno para ipawalang bisa ang RMO. Isusubo na lamang nung manggagawa yung kakarampot na kakainin niya, bubuisan pa ng gobyerno. Sagot naman ni BIR Commissioner Kim Henares, ano ba ang bago? Dati na raw itong batas na nakapaloob sa National Internal Revenue Code of 1997. Inilabas lang daw nila ang RMO bilang paglilinaw at paalala lang sa government agencies na sundin ito. Alinsunod daw sa tax code, ang allowances na higit 30,000 ay dapat napatawan ng income tax pera sa exemptions. Sa gobyerno, usually wini-withhold mo yung buwis, no? So, dapat bago ibigay yan, na withhold na yan. Ang presumption, sinusunod ho ito ng lahat na tao. Hindi naman to bagong buwis, luma na ho. Hindi naman daw kasama sa taxable income ang iba pang benepisyo, kabilang ang uniform allowance at personal economic relief allowance. Di rin papatawan ng buwis ang overtime pay, holiday pay, night shift differential pay at hazard pay ng minimum wage earners. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.